kabila ng gulat ni Jocelyn ay mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay at pagkatapos ay inuunat ang kanyang daliri at itinuro ang isang bahagi ng open space. Ayan, dyan. Dyan ako hinimatay at agad mo kong binuhat at dinala sa infirmary. Nang marinig naman ni Carter ang sagot ni Jocelyn, ay agad niyang inakay ito hanggang sa eksaktong posisyon na itinuro nito sa kanya. Naguguluhan namang napatingin si Jocelyn kay Carter dahil magkaharap silang dalawa. Ilang sandali pa ay narinig niya ang tinig nito na nagpatulala palalo sa kanya. Halika, bubuhatin kita, sabi nito sa kanya. Magkahalong gulat at pagtataka naman ang naramdaman ni Jocelyn habang nakatitig rito. Sigurado ka ba na gusto mo akong buhatin? Tanong niya rito at pagkatapos ay nilibot niya ang paningin niya sa paligid at napansin niya na sila lang ang mga tao sa loob at kapag nagpabuhat siya rito ay baka sila na lamang dalawa ang tingnan ng mga tao. Hindi ko na kasi matandaan yun, Jocelyn. Pero ngayon, gusto kong alalahanin ang nararamdaman ko ng panahong iyon nang binuhat kita at gusto kong maranasan ulit. Bukod pa doon, kapag ginawa ko yon, ay hindi na lamang ikaw ang makakaalala kung hindi tayo ng dalawa. Dagdag pa nitong sabi sa kanya. Bigla namang hinaplos ang puso ni Jocelyn nang marinig niya ang sinabi nito. Ilang sandali naramdaman na lamang niya ang pag-angat niya mula sa lupa. Kaya wala siyang nagawa kundi ang iyakap na lamang sa leeg ni Carter ang mga kamay niya. Ang daan patungo sa infirmary ay talagang hindi malapit. Ilang minuto pa lang siya nitong buhat ay malalim na ang paghinga nito. Sa gitna ng gabi ay walang nagsasalita sa kanilang dalawa at tangi ang kanilang mga paghinga lamang nilang naririnig. Pagdating nila sa infirmary ay akmang bababa na sana si Jocelyn nang marinig niyang tinig ni Carter. Huwag kang gumalaw. Sa halip na bitawan siya nito ay muli na naman itong umikot at nagpatuloy sa paglalakad. Sa puntong iyon ay pabalik na itong muli sa pinanggalingan nilang dalawa kanina. Bakit ayaw mo pa akong ibaba? Tanong ni Jocelyn dito. Gusto kong punan yung mga taon na hindi ko naalalang araw na yon. Kung alam ko lang ng babaeng binuhat ko noon at dinala sa infirmary ay ang babaeng mamahalin ko sa buong buhay ko. Eh di sana ay hindi ko kinalimutan ng araw na yon. Hindi sana ako malis noon kaagad at dapat ay tinanong ko kung anong pangalan niya at nakipagkilala ko sa kanya. Napangiti lang naman si Jocelyn at pagkatapos ay hinigpitan ng pagkakayakap niya sa leeg ni Carter. Nang ibaba siya ni Carter ay hingal na hingal ito. Akmang magsasalita na sana siya nang bigla na lamang siyang napatingala nang wala sa oras dahil napuno ng fireworks ang kalangitan. Wow! Hindi napigilang mabulalas ni Jocelyn habang pinapanood ito. Ang ganda! Lihim namang napangiti si Carter at pagkatapos ay hinilang kamay ni Jocelyn. Sa ilalim ng nagliliwanag na fireworks sa kalangitan ay nalikan niya ito sa labi. Napapikit naman si Jocelyn ng mga oras na yon at pinulupot ang kanyang kamay sa leg nito hanggang sa tuluyan na siya nitong bitawan. Niyakap siya nito mula sa likod at sabay nilang pinapanood ang fireworks. Nang matapos ang fireworks ay bigla na lamang lumakas ang hangin kaya mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Carter at handa na sana umuwi. Nang bigla na lamang hawakan ni Carter ang kamay niya at tumingin sa relo nito. Teka lang, sabi nito sa kanya. Napakunot naman ang noon ni Jocelyn na nakatingin dito. Bakit? Gabi na, sabi niya at bigla na lamang pumutok sa kalangitan ang korteng pusong fireworks. Kung kanina ay amazed na siya sa mga naunang fireworks, ngayon ay mas na-amaze pa siya lalo't halos bumuka ang bibig niya habang nakatingin sa kalangitan. Lumapit sa kanya si Carter. Nagustuhan mo ba? Hindi naman siya makapaniwalang tumingin rito at halos hindi makapagsalita. Para sa akin ba talaga? Hindi makapaniwalang tanong niya rito kung saan ay mabilis naman itong tumango sa kanya. Halos mag-init ang sulok ng kanyang mga mata nang bawiin niyang tingin mula rito at ibalik sa kalangitan. Walang pagsidla ng sayang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Sobrang saya niya. Ilang sandali pa nilingon niya si Carter at lumapit dito at mahigpit tong niyakap. Salamat. Sobrang naging masaya ako ngayong gabi. Mabilis siyang tumingkayad upang hagkan ito sa labi nito. Ilang sandali pa nga silang nanatili doon hanggang sa tuluyan na siyang hinila ni Carter pabalik sa kotse upang umuwi na. Habang nakasakay sila sa kotse ay panay ang ring ng cellphone nito at hindi nito sinasagot yun, ngunit nang paulit-ulit na ang pag-ring nito ay siya na mismo nagsabi rito na sagutin na yon dahil baka importante. Tahimik naman tong lumayo sa kanya at sinagot ang tawag. Nakinig lamang ito mula sa kabilang linya at isang salita lang narinig niyang sinabi nito. Okay, yun lamang sinagot nito sa kausap nito.
Pagkarating nila sa bahay ay bumaba silang pareho at doon nagsimulang umambon. Pagkababa nila ay kaagad siyang hinarap ni Carter. Pumasok ka na, may pupuntahan lang ako. Sabi nito sa kanya. Sandali siyang napatitig rito nang sabihin nito yon. At napaisip na para bang nitong mga nakaraan ay tila ba napakabisi yata nito masyado. Ngunit ipinilig na lamang niya ang kanyang ulo at hindi na nag-isip pa ng kung ano-ano. Mabilis siyang tumango rito. Mag-ingat ka, sabi niya at bahagyang ngumiti rito. Lumapit naman ito sa kanya at pagkatapos ay nalikan siya sa kanyang noo. Matulog ka na, sabi nito sa kanya bago tuluyang sumakay ng kotse. Pinanood ni Jocelyn ang pag-alis ng kotse sa harap niya hanggang sa tuluyan na nga itong mawala sa paningin niya bago tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Pagkasakay naman ni Carter sa kotse ay agad niyang inilabas ang kanyang cellphone at tumawag sa tauhan niya. Nahanap niyo na ba? Tanong niya rito. Hindi pa nga po sir, mabilis namang sagot nito mula sa kabilang linya. Hindi na lamang siya sumagot at napakuyom ang kanyang mga kamay at ibinaba ang tawag. Sana naman kaya nagpuntang babaeng yun. Ilang sandali pa'y nakarating na si Carter sa ospital kung saan hindi na maganda o gaga ang kanyang mga tauhan sa paghahanap kay Roxanne. Halos isang oras din nila itong hinanap kung saan ay may mga oras na galit na talaga siya. Ano bang pumasok sa kakote mo ha? Galit na sabi niya kay Roxanne. Carter, nandito ka, sabi nito sa kanya at hindi niya pinansin ang sinabi nito. Galit na galit siya rito dahil sa ginawa nito. Inabala na naman siya nito. Subukan mo pang gumawa ng ganyan at hahayaan na talaga kita kahit na maging isa ka ng malamig na bangkay. Malamig na sabi ni Carter dito. Ganyan ka na ba talaga? Kawalang puso, Carter? Tanong nito sa kanya. Ngunit nilikuran niya lamang ito tinarap ang mga tauhan niya. Kailangan kong kausapin ng doktor para gawin na dapat ang operasyon sa lalong madaling panahon, sabi niya rito. At simula din ngayon ay bantayan niyo siyang mabuti. Kung kailangan na magdagdag kayo ng tao para magbantay sa kanya, gawin niyo. Dalhin niyo na siya sa silid niya. Utos niya sa mga to. Sa halip na siya nang makipag-usap sa doktor ay inutusan na lamang niya si Kent. At pagkatapos ay umuwi na. Paglabas niya pa lamang ng ospital ay malakas ng ulan at hanggang sa pag-uwi niya ay malakas pa rin ang ulan. Mabilis siyang pumasok sa loob at nagpalit ng damit. Pagkatapos mabilis na tumabi kay Jocelyn at niyakap to. Nagising si Jocelyn na may nakayakap sa kanya. Nang makita niyang si Carter na nasa tabi niya ay kagad siyang napangiti. Hindi na rin niya namalayang tumabi ito sa kanya dahil sa himbing ng tulog niya kagabi. Nang makita niyang tulog pa rin ito hanggang sa mga oras na yon, ay dahan-dahan siyang bumangon. Bumaba siya sa kama at pagkatapos napunta sa kusina upang magluto ng pang-almusal nilang dalawa. Bagamat hindi siya masyadong magaling magluto ay alam niya namang maghahanda ng mga pang-umagang ulam. Nang magising naman si Carter ay amoy na niya kaagad ang mga niluluto mula sa kusina. Agad siyang nagmulat ng kanyang mga mata at nagmumug sandali bago tuluyang lumabas ng kwarto. Nang makababa siya, eksakto namang nakaluto na si Jocelyn ng pangumagahan nila, kaya kumain na sila kaagad. Nasa kalagitnaan na sila ng pagkain, na bigla na lamang dumating si Kent, dalang ilang mga papeles. Pagkatapos nilang kumain, inihanda na ni Jocelyn ang isusuot niyang mga damit niya, nang walang ano-ano'y lumapit sa kanya si Carter. Hindi ako pupunta ngayon sa opisina ko at dito na lang muna ako magtatrabaho. Mabilis naman siyang tumango rito at pagkatapos ay pumasok na siya sa ospital. Abala si Jocelyn sa kanyang ginagawa nang tumunog ang kanyang cellphone. Dahil sa pagkabisi niya at sa pag-aakalang si Carter ay kaganyang dinamputi yon at sinagot ang tawag na hindi na niya tinitingnan pa kung sino ang tumatawag. Nagulat na lamang siya nang marinig niyang tinig na nagmula doon. Ako to, si Roxanne. Bahagyang natigilan si Jocelyn nang marinig niya ito. Sa totoo lang ay matagal-tagal na rin nung huli niyang narinig ang tinig nito at kung wala lang siguro magbabanggit sa pangalan nito, ay baka nakalimutan na niya pa ito. Nang sabihin ito yun na hindi siya nag-react o ni sumagot man lang. Hindi ba't nasa ibang bansa ito? Bakit bigla-bigla na lamang itong tumatawag sa kanya? Hindi ko gustong makipag-usap sa'yo. Malamig na sabi niya rito at pagkatapos ay akmang ibababa na sanang tawag nang marinig niya ang nagmamadaling tinig nito. Ayaw mo bang malaman kung nasaan ako ngayon? Napakunot ang noon niya at pagkatapos ay nakaramdam ng tila ba kakaiba sa puso niya. Mabilis siyang sumagot rito. Una, ayaw kong malaman at pangalawa, wala akong interes saan mang bagay tungkol sa'yo. Agad naman niya narinig ang pagtawa nito mula sa kabilang linya. Magiging interesado ka ba kung sinabi ko na bumalik ako ng bansa at si Carter pa mismo nagbalik sa akin dito ng personal?
Panunuyang tanong niya sa kanya. Imposible, mabilis namang sabi ni Jocelyn dito. Ilang beses nang nangako si Carter sa kanya na tuluyan na nitong ipapadala sa ibang bansa si Roxanne at hindi na magkakaroon ng mga to ng komunikasyon kahit na kailan at pinanghawakan niya yun kaya napaka-imposible ng sinasabi nito. Ilang beses niya sinabi sa sarili niya na baka sinasabi lamang ni Roxanne ang lahat ng iyon para magkaroon na naman sila ng hindi pagkakaunawaan ni Carter. Gayunpaman kahit na paulit-ulit niyang kinukumbinsi ang sarili niya ay hindi niya nagawa. Alam kong ayaw mo maniwala pero sinasabi ko lang at ini-inform lang kita para malaman mo. Alam mo ba kung sino ang kasama niya noong mga panahong nasa abroad siya? Ako lang naman at wala ng iba. At alam mo ba kaya ako narito? Dahil si Carter mismo naghanap ng pinakamagaling na doktor para ipa-opera ang paa ko. Dagdag pa nitong sabi sa kanya. Sa tingin mo ba'y mahal ka talaga niya? Kung talagang mahal ka niya, hindi na siya makikipag-ugnayan pa sa akin. Sa kabila ng lahat at mamayang gabi, paniguradong pupuntahan niya ako at kung gusto mong patunayang nagsasabi ako ng totoo, ay pwede mo siyang sundan para makita mismo ng mga mata mo. Sa halip na sumagot ay dali-daling pinatay ni Jocelyn ang tawag at ang puso niya ng mga oras na yon ay bigla na lamang sumikip at halos hindi siya makahinga. Para siyang binagsakan ng malaking bato sa ulo at sobrang sakit nito. Nanghihina rin ang mga kamay niya ng mga oras na yon at pabagsak niya na bitawan ang kanyang cellphone. Ibig lang sabihin hanggang sa mga oras na yon ay mahal pa rin ni Carter sa Roxanne. Pero paano siya? Paano ang mga sinabi nito sa kanya? Peke lang bang lahat ng iyon? Nanlamig ang buong pagkatao ni Jocelyn at pakaramdam niya ay napakasama ng pakaramdam niya dahil sa mga nalaman niya. Pagkatapos ng shift ni Jocelyn ay kaagad siyang umuwi. Dumiretso siya kaagad sa salid at nagpalit lamang ng kanyang damit at pagkatapos ay nahiga sa kama. Nang makahiga siya sa kama ay kaagad siyang nakatulog ngunit pagising-gising siya dahil sobrang sakit ng ulo niya. Samantalang nagpunta rin si Carter sa opisina dahil may biglaang meeting sila at halos katatapos niya lang. Gabi na ng mga oras na yun at kaagad niyang tinawagan si Jocelyn ngunit hindi ito sumasagot sa tawag niya. Nagmadali siyang umuwi. Pagdating niya sa bahay, ilang beses siyang nag-doorbell. Ngunit walang nagbukas sa kanya ng pinto kaya hinanap pa niya ang kanyang susi at binuksan ng pinto. Pagkapasok niya sa loob ay hindi niya inaasahang sobrang dilim pala sa loob at wala man lang kailaw-ilaw. Jocelyn, tawag niya rito, ngunit wala pa ring sumasagot. Dumiretso sa kwarto at pagkatapos ay nagsindi ng ilaw at doon niya nakita si Jocelyn na nakahiga sa kama. Agad niya itong nilapitan. Jocelyn, tawag niya rito ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Hirap naman na dumilat si Jocelyn at pagkatapos ay tumingin kay Carter. Pagkatapos ay sinara niya muli ang kanyang mga mata. Sa isang sulyap na yun ay muli na namang kumirot ang puso niya. Ilan sandali pa'y naramdaman niya na hinipon nito ang noo at leeg niya. Ang init mo, mukhang mataas ang lagnat mo. Nag-aalalang sabi nito sa kanya. Halika, dadalhin kita sa ospital. Nang marinig niyang sinabi nito ay kagad namang nagmulat ng mga mata sa Jocelyn at tumingin dito. Hindi ka ba natatakot na dalhin ako sa ospital? May hinang tanong niya rito. Hindi ba ito natatakot na baka magkita sila na Roxanne sa ospital? Agad namang kumunot ang noon nito at tumitig sa kanya. Natatakot sa ano? Nalilitong tanong ni Carter sa kanya. Ilang sandali na tigilan si Jocelyn at pagkatapos ay mabilis na umiling. Hindi na bali na lang hanggang sa mga oras na yun ay nagsisinungaling pa rin ito sa kanya. Ayokong pumunta sa ospital. May mga gamot naman dito sa bahay kaya iinom na lang ako. Saan nakalagay? Kukunin ko para sa'yo. Sa pangalawang drawer na nasa sala. Sagot niya rito. Okay. Sagot nito at pagkatapos ay tumalikod na. Pagkatapos uminom ng gamot ni Jocelyn ay nagpasalamat siya kay Carter. Nang marinig naman ito ni Carter ay kaganyang hinawakan ang ulo nito. Ano ka ba naman? Bakit ka nagpapasalamat sa akin? Ito kung kuling ko naman talaga yon. Hindi na lamang siya sumagot. Matulog ka na muna at magluluto ako ng lugaw para sa'yo. Humiga naman kaagad si Jocelyn at binalot ng kumot ang sarili. Walang nakakaalam kung hindi siya lang nasa sandaling tumalikod si Carter ay napatakip siya sa kanyang bibig at napaiyak. Sobrang sikip ng dibdib niya, hindi niya alam kung paano siya nakatulog pagkatapos niyang umiyak. Nang pumasok sa silid si Carter ay nabutan niyang umiiyak si Jocelyn ngunit napapikit ang mga mata nito at mukhang nananaginip to. Hinawakan niyang kamay nito at patuloy niya itong tinawag ngunit hindi siya nito naririnig. Pasensya na mga baby ko, umiiyak na sambit nito. Nang marinig ang mga salitang yun ay biglang kumirot ang puso ni Carter. Walang ibang dapat sisihin kundi siya sa pagkawala ng mga baby nila. Kung hindi sana dahil sa kapabayaan niya, edi sana'y buhay pang mga to. Mabilis siyang humiga sa tabi ni Jocelyn at niyakap to.
Mas naunang gumising si Carter at mabuti na lamang ay maagang dumating ang mga kasambahay nila, kaya kagad niyang inutusang maglutong mga ito na pwedeng kainin ni Jocelyn. Ilang sandali pa'y naluto na ang lugaw. Pagkababa niya sa sala ay nakita ni Jocelyn si Carter at hindi niya alam kung ano bang nararamdaman niya. Nang makita nitong nakatulala siya, kagad siya nitong nilapitan at pagkatapos ay hinawakan nitong noon niya. Hindi ka na mainit katulad kagabi. Kamusta ng pakiramdam mo? Gusto niya sabihin dito na hindi siya okay. Lalong-lalo ng puso niya, ngunit sa huli nag-iwas siya ng tingin dito at pagkatapos ay mabilis na sumagot. Okay ng pakiramdam ko. Medyo nangihina lang ako ng bahagya. Hinawakan itong kamay niya. Kumain ka na muna para magkaroon ka ng lakas. Sabi nito sa kanya na ikinatango niya lang naman at masunuring sumama dito upang kumain. Habang nasa harap sila ng hapagkainan ay napakatahimik niya. Kumain pa rin siya kahit na medyo ayaw pa halos pumasok ng pagkain sa bunganga niya. Isa pa, naisip niya na may pasok siya ngayon at kailangan niyang pumasok. Ang trabahong yun ay napakatagal na niyang pinangarap at marami na rin siyang hirap na pinagdaanan para makamit lamang yon. Kaya hindi siya pwedeng tatamad-tamad. Ilang beses na sinilya pa ni Carter si Jocelyn dahil napakatahimik nito at dahil doon ay hindi siya mapakali. Pakiramdam niya ay tila ba nagkaroon sila ng kaagad ng gap sa isa't isa sa hindi maipaliwanag na dahilan. Pagkatapos kumain ni Jocelyn ay kaagad na siyang umakyat sa silid upang maghanda na sa kanyang pagpasok. Nang makita naman ni Carter ang suot nitong damit ay bigla na lamang napasimangot si Carter. Hindi pa magandang lagay na katawan mo at mas mainam kung hindi ka na muna papasok kahit na isang araw lang. Hindi, magaling na ako't kaya ko na. Inaapoy ka ng lagnat kagabi, pero bakit nagpupumilit ka pa rin pumasok? Medyo mataas ng tono ng boses ni Carter na tanong dito. Nagagalit siya dahil parang wala man lang itong pakialam sa katawan nito sa halip na alagaan sana nitong sarili niya. O nagagalit siya dito dahil sa hindi nito pagpansin sa kanya kanina nung nasa hapag sila? Magpahinga ka na muna rito at ako nang bahalang magpaalam sa'yo. Sabi niya rito at ilang sandali pa'y mabilis na kinuha ang cellphone nito at nakapatong sa drawer sa tabi ng kama. Mabilis naman na sumama ang mukha ni Jocelyn, lalo pa nang makita niyang kinuha nitong cellphone niya, kaya mabilis siyang naglakad upang bawiin yon. Carter, katawan ko to kaya alam ko nang kaya ko at isa pa, kaya ko magdesisyon para sa sarili ko kaya wag mo kong turuan. Hindi ko kailangang magpahinga dahil wala akong sakit. Inabot ni Jocelyn ang kanyang cellphone ngunit bigla na lamang tinas ni Carter ang kamay nitong nakahawak dito. At dahil nga mas matangkad ito ng hamak sa kanya, hindi niya yun maabot. Jocelyn, bakit ba ayaw mo na lang munang magpahinga? Isang araw lang naman. Ano naman ngayon? Sa ayaw ko nga mag-absent. Sagot naman niya dito na medyo naiinis na sa totoo lang. Pero hindi ka pa nga magaling at kailangan mo na munang magpahinga. Napalunok si Jocelyn at pilit na pinapakalmang sarili. Katulad nga ng sinabi ko, kaya ko na Carter, kaya ibigay mo na sa akin ang cellphone ko. Dala ng kanyang inis at sama ng loob. Sa unang pagkakataon hindi naiwasan ni Jocelyn na sigawan ito. Ilang sandali pa'y naibaba ni Carter ang kanyang kamay dahil sa gulat niya sa pagsigaw sa kanya ni Jocelyn. At pagkatapos galit nitong kinuha doon ang cellphone nito. Hindi na rin napigilan ni Carter ang inis na naramdaman niya. Okay, fine. Then go. Sorry ha, busy kasi ako maghapon sa trabaho ko't buong gabi. Buong gabi kitang inalagaan dahil sa nilalagnat ka. Natatakot lang ako na baka mapagod ka sa trabaho mo. At baka mabinat ka pa. Sorry, concern lang kasi ako sa'yo. Dagdag pa niya sabing punong-puno ng sarcasm. Concern lang naman siya sa kalagayan nito pero siya pang napasama. Ganun ba talaga? Ano kayang gagawin ni Jocelyn ngayon? Patuloy na ng gulo sa kanila si Roxanne. At bakit kaya nagagawa pang tulungan ni Carter si Roxanne sa kabila ng mga nagawa nitong kasinungalingan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.